morning, good afternoon, and good evening. Kung nasa man kayo sa panig ng mundo, di ba? So, what's cooking? Alright, what's cooking in my kitchen is nagawa tayo ng paksiw na bangus. Paksiw na bangus na style sardines ang luto ang gagawin natin para kasi matinik ang bangus, di ba? So, tatry nating lutuin ng parang sardine style yung bangus para pati mga tinik pwedeng kainin. So, nakita ko na rin ito sa YouTube. So, gagayahin lang natin. Pero, yung mga nakita ko na na gumagawa nito, nilalagay nila sa ginagamit nila dito, pressure cooker. So, hindi tayo magpe-pressure cooker, di ba? Gamit lang tayo ng regular na pan. Tsaka, konting bangus lang. Isang bangus lang ilalagay natin. Dahil, first time natin gagawin to. Hindi ko pa, makapagluto na ako ng paksiw na bangus, pero yung regular na paksiw lang. So, ito yung sardine style na pagluluto. Para pati yung buto-buto tinik makain. So, yun ang gagawin natin ngayon, di ba? So, kaya isang bangus lang ang lulutuin natin kasi kung hindi makuha yung goal na lasa at saka timpla or I don't know, texture, at least walang masyadong malaking damage. Pwede tayo magluto ng maramihan pagka nasubukan na natin. So, nag-prepare lang tayo ngayon ng onions saka bawang tapos tayo ng luya. So, hiwain lang natin siya ng maninipis. Cook ang gagawin natin dito, di ba? So, lagay natin yung ibang pampalasa dito sa sa ilalim. Baga kalahati ng ating ingredients nasa ilalim, kalahati nasa ibabaw. Diba? So, lalagyan na din natin siya ng asin sa ilalim. Mantika. So, olive oil ang gagamitin natin. Okay, so lalagay natin yung mga peraso ng bangus natin. Nahugasan na natin ng husto yung bangus, di ba? Kaya malinis na siya, wala kang makikita mga dugo diyan, di ba? So, lalagyan natin ng kunti pang asin sa ibabaw. So, ilalagay natin tong ibang ingredients diyan sa ibabaw. Okay, so ito nakita ko to sa Spanish grocery store na malapit dito sa bahay. Yan, fish flavored bouillon. So, first time ko yatang nakita to. So,
Hindi pa yata ako nakakita dito sa tindahan. So, subukan natin lagay. Pampalasa, di ba? So, iba naglalagay ng betchin, yung iba. Pwede rin patis. Pero subukan natin to. Tingnan natin kung okay. Why not? So, durugin ko lang. Oh, tigas pala. Okay, so durugin lang natin dito sa ano. Yan. Nilalagyan natin ng konting suka. Lagyan natin lahat yan. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Ayan, para siguraduhin natin na-cover natin yung isda, tubig. Lagyan din natin ang dahon ng laurel. Ayan, lagyan natin ng tambo, diba? Pero may dadagdag pa tayo dyan mamaya bago maluto. So, yan lang muna lalagay natin habang pinapalambot natin yung isda. Okay? So, ito-turn na natin tong burner. So, maliit na burner ko lang nilagay para slow cook. Dahil hindi tayo gagamit ng pressure cooker. So, lagyan natin sa number 4 setting, di ba? So wala pang kalahati. Tapos tatakpan natin. Ngayon, sabi nila pressure cook mga 1 hour. So dodoblehin natin. Gawin natin 2 hours. Tingnan natin kung anong kakalabasan after 2 hours. Alright? Alright, so medyo pasado o mahigit 2 hours nang kumukulo. About 2 hours and 10 minutes. So, lalagay natin ngayon. Maglalagay tayo ng ilang perasong sili. 4 lang siguro pwede na. Lagyan natin ng 4 na sili. So, mamaya dadagdagan natin ng talong at saka ampalaya. Alright, so ngayon, ang dadagdag naman natin ay ang talong. Talagyan natin siya ng eggplant. Eggplant. Okay, tatakpan natin. So another maybe another 10 minutes. Mga 10 minutes, lalagay natin ng ampalaya. Dahil yung ampalayang lalagay ko, hindi siya sariwa, frozen. So half cook na yung ampalaya. So kung huli nating lalagay yung ating ampalaya na lutong-luto na to. So lalagyan natin ang ampalaya, papatayin natin yung apoy kasi masyadong ma-overcook yung ampalaya natin. Okay?
pangit ang ampalaya kasi mahirap man ang ampalaya dito sa lugar namin. So ito, binigay lang sa akin yan. Tapos binlunch ko lang sa mainit na tubig. Pero kahit pa paano, na-overcook pa rin. So lutong-luto na yung ampalaya natin. So luto na yan. That's it. It's done. So ngayon, titikman na lang natin. So una-una natin titikman. Kung lumambot nga ba, kung makakain yung buto, parang sardinas. And of course yung flavor, yung lasa, di ba? So, alright. Papaanuhin lang natin ng konti. Pinatay ko na yung apoy. So, and then titikman natin. So, ang kukunin natin, siguro yung ulo. Ito. Tingnan natin tong ulo. Okay. Alright, tingnan natin kung lumambot nga. Nakaw, malambot. Yeah, okay. Subukan natin na subukan natin tong may tinik na to. Diba? Yan, may tinik. Tingnan natin, ha. Okay. Yung lasa, masarap. Kaso yung ibang malalaking tinik, matitigas na katulad nito, hindi siya masyadong lumambot. So baka kailangan pa ng mas matagal na pakuluan. Kailangan siguro mga 3 hours. Baka malambot na pati yung mga ganitong tinik. Malambot yung iba katulad dito. Yan, malambot. Pero itong ganitong kalalaki, hindi siya lumambot masyado. Pero yung lasa niya, masarap. Tingnan natin. Tingnan ulit natin. It's okay. You know, either way. So next time, alam natin, papakulo natin mas mahaba. And that's it. Until the next one. So, ang verdict, palpak ba? Hindi naman. Masarap pa rin siya. Masarap yung flavor niya. So hindi naman siya total failure. But that's what's cooking today. See you next time.